Lupin po ng Diyos na matapos po natin ito at dahil medyo mahaba-haba po ito. Ang kailangan na po natin ay ang kapayapang kaisipan para maanilag po natin ang mga bagay na nasa aklat po na nasa na yung nandiyan by text na. One, two, three, four, five. Tayo. Tayo po ay mag-umpisa. Sa Diyos po ang pasasalamat. Unahin po natin ang pangalawang Timoteo. Verse 5. When I could remember the unfeigned faith that is in thee, which dwell first into thy grandmother, Luis, nagayaan ko siya, siyang lola, and thy mother, Eunice, and I am persuaded that in thee also. Noong sinulatan ni Pablo itong si Timothy na pastor doon sa Ephesians, walang laman sa bahagi ito ng kasultan ay kung sino itong si Timoteo. Sa pinaka-ilalim nito, mga kapatid, ay may hinarukat si Apostol Pablo dito na isang bagay na maaari nating pag-usapan this morning. Isang bagay na mahalaga na dapat nating pagkukunan ng pansin. Doon sa ilalim nito, itong nababasa natin na yan, nakikita ng ating mga mata. Tingnan natin. Dahil ang katotohanan na nandyan ay nakatiklot ito sa iba. Alam niyo nakatiklot? Hindi pa ito naka-open sa iba. Kaya we will try our best na mai-open natin itong sinasabi ni Apostol Pablo dito. Yung nakatiklot na ito na kailangan mai-open natin. Yung isang bagay na napakaganda na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang unang nakatiklop dito na dapat nating ibuksan na katotohanan ay yung makulay at makasaysayang buhay dininto ang mga taon ni Timoteo. Meron ba na, Pastor? Ito nga yung sinasabi ko, yung makulay at masaysayang mga taon ni Timoteo, ng isang Timoteo, isang kabataang napakaagang pinahalagahan ang paglilingkod sa Diyos. Isang kabataang napakaagang niyakap niya ang mga bagay na sa Diyos. Things of God. Napakaaga. Yung unang mga taon ni Timoteo ay makikita natin dito. At kung sino talaga itong si Timoteo, makikita ninyo diyan. Sa kanyang murang edad, sa panahon na yan, hinihindihan niya ni Timoteo ang kanyang nais. Hinihindihan ni Timoteo ang kanyang nais doon sa napakamurang edad niya dito sa daigdig. Kapalit ang pagpubog ng kanyang espiritual na pag-iisip mula dito sa makamundong pag-iisip.
Meron ba dyan? Basta parang wala dyan. Papakita po natin. Yung sinasabi kong nakatiklop na dapat natin malaman. Yung title natin pwede, yung comment natin. Para mabuksan natin agad. Andun na po siya. Present. Hindi present present. Ipakita natin. Ibigay natin. Present our unfeigned faith to others. Pag nabasa natin yan, ipakita natin ang ating dalisay na pananampalataya sa iba. Nabuksan kaagad yung sa isip natin na ang dalisay na pananampalataya na tinutukoy ng Apostol Pablo na kay Timoteo noong dumating yung sulat na ito. Hawak-hawak ni Timoteo ang pananampalatayang galing sa kanyang lola at nang galing sa kanyang ina, ang lola niyang si Luis at ang kanyang mother na si Eunice. Asan po yung natin, yung text natin, yung unang text. As we read here, when I call remembrance the unfeigned faith that is in thee, Timothy. Yung inaalala ko yung dalisay kong pananampalataya, yung sincere na yung pananampalataya, na yung sincere na pananampalataya mo na yan ay unang-una nasa iyong grandmother na si Luis, na yung grandmother. At ang dalisay ng pananampalataya na nasa iyo ay nasa iyong amang inang si Eunice. At naniniwala ako na hanggang ngayon ay nasa iyo yung pananampalataya na yan. Yun po yung katotohanan, yung pananampalataya ni Pablo na totoo. Walang pagkailangan ng pananampalataya. At alam niya Apostol Pablo kung saan ito galing. Kay lola at kay inang niya. Hindi sa kanyang kapitbahay. Kaya sinasabi ko nga sa inyo mga minamahal, ito yung panahon, binabalik alaala. Dahil sabi niya na alala ko, sabi ni Pablo. Ay binabalik ni Apostol Pablo ang alaala nung binatang ito. Na sa panahon na yan, ay hinihindihan niya ang kanyang nais dito sa daigdig. Kapalit yung paghubog ni Timoteo ang espiritual na bagay. Kaya ng kanyang lola si Luis at ang kanyang inang si Luis ay i-present ito. Ipakita ito. Yung walang pag-aalinlangang pananampalataya ng lola at ng kanyang mother. Ito namang si Timoteo. Niyakap niya ito ng buong higpit kaagad. Ang pananampalatayang ito na galing sa kanyang lola at galing sa kanyang mother. At noong dumating ang sulat na ito ng pangalawa ni Pablo, hawak-hawak pa rin ito ni Timoteo. Dahil naglilingkod pa rin si Timoteo sa panahon na yan bilang isang pastor. At napakaagang edad po nung siya naglilingkod sa Diyos. Kung tumingin kayo na sa paligid, mga magulang, mga kapatid, bihira kang makita ang katulad ni Timoteo. Sa murang edad, pinakalagahan ang mga espiritual na bagay. Ang paglilingkod sa Diyos, ang inuuna niya sa kanyang buhay. Totoo yan, kapatid. Kaya, ang mga kabataan ngayon, balisayan kung saan-saan pumupunta. Busy yan. Walang direksyon sa buhay. Kung spiritual ang pag-usapan, kung mga material at financial ang pag-usapan, napakalinaw ang mga tinatakbo. Ngunit pagka-spiritual ang pag-usapan, walang direksyon sa buhay. Malayo sa buhay ni Timothy. Iba ang tinawag gumalingan sa buhay.
buhay na napakalayo sa Diyos ang mga kabataan ngayon. Compare mo kay Timothy, napakaagang edad ay nakalimutan na siya ng dalisay na pananampalataya ng kanyang lola at ng kanyang ina. At doon sa kanilang sariling tahanan ito, sinubog siya ng dalisay na pananampalataya. Compare natin, ibalik ko yun. Ilang mga kabataan ang nandito sa daan? Ilan ang kabataan na nandun sa Bosi? Doon sa Santa Maria. Bihira ang layo-layo dito sa Rome. Sa Rome ang layo. Ito mga kabataan na ito. Malay natin. Kung ang isip nila katulad ng pag-isip ni Timoteo na sa murang edad ay hinahayaan nilang kanduin sila noong pananampalatayang dalisay. Pananampalataya sa Diyos na walang pag-aalala. At yung nakatiklop na isa pa pakinggan natin. Buksan pa natin ang isa pang nakatiklop yung baka yung sinasabi dito ng Apostol Pablo. Ay ang isang pananabutang hindi nila itinabi. Pananagutan hindi itinabi. Mayroon kasing pananagutan na itinatabi na naman natin. Hindi natin nasikaso. Ngunit ang pananagutan ito ay binigyan ito ng pansin. Dahil ito nga ay pananagutan ni Lola at ni Ina ni Mother. Ano ba sa mali? Tama ba yung narinig ko Ino? Ni Ino. Sa kasi Ina. Ay, Ino lang Ino. Hindi yung ina, wala. Sa batang itong si Timothy. Nasa ating panahon ay gawin man natin ito o hindi, takpan man natin ito ng tayo ay busy, mananatiling pananagutan ko ito. Kung noon hindi nila itinabi, ngayon din ako, baka nabalot na ito ng napakatibay na balot para hindi natin makita, para hindi na natin kaya ng gawin ang mga bagay na yan. Nasa panahon na yan ay hindi makaraniwang gawin ito sa panahon nila. Dahil ang ipahayag mo si Jesus at gawin mo ang kanyang katuroan ito si Jesus, ay kapalit ko ito ng buhay mo sa panahon na yan. Kinamumuhian ang mga taong naglilingkod kay Jesus. Kinamumuhian ng mga taong ang paniniwala nila ay kay Jesus. Ngunit ang maginang ito ay hindi sila tumigil na hindi marating ang handang buhay ni Timoteo sa Espiritu. At hindi po sila na hindi sila tumigil, hindi sila nawalan na hindi sila na-dismay sa mga panahon ng pakahirap. Kundi ang tatlong ito, ang lola at ang kanyang ina, si Timoteo, ay ibinigay nila, binuhos nila ang kanilang kakayanan para mangyari kapwa ang kanilang nais na alam nilang nais ito ng Diyos. Hindi itinagito, kundi tinawakan nilang mahigpit ano man ang mangyari. Tinawakan nilang mahigpit ano man ang mangyari nung naririnig na ito ni Timoteo. Nasa atin kung ihambing natin, hindi ko po alam kung mayroong mga ganitong mga lola at ina, magulang, mga kapatid na ipinapakita nila ng buong husay ang pananampalatayang walang pag-aalangan sa iba. Na kahit sa may pagkakataon na ang maginang ito ay dumarating ang kanilang kahinaan, siyempre, dumarating din ang kahinaan sa kanilang buhay. Dumarating din tiyak po ang mga kalungkutan sa kanilang buhay. Yung pagkadismaya ay dumarating din, alam ko naman yan. Ngunit nagpatuloy sila sa kabila ng mga bagay na yan dahil alam nilang ito ay nalisay na pananagutan
Dahil nasa kanila ang dalisay na pananampalataya na hindi dapat pagkalilanganan, ibinigay nila kay Timoteo ng buong saya, buong tiyaga, buong pagmamahal, buong pagkaintindi kay Timoteo. At itong si Timoteo, pinamahalagahang mabuti. Kaya sinasabi ko, kahit itabi mo yan, may pananagutan na yan, hindi mo pa rin ito masasabing hindi mo na pananagutan. Pananagutan pa rin ito. Kaya ilan sa mga mananampalataya sa ngayon na ginagawa at pinapakita ang dalisay na pananampalataya sa iba, sa dakilan pa. Bihira. Bihira po yan. Kakaunti, kung titignan natin, kakaunti lang. Dahil sa haba na ng panahon, wala kang makita ng ganyan. Sa haba na kasi ng panahon, ang isipin mo sa haba na ng panahon, bihira yung mga ganitong mag-ina na nagbigay yung panahon na ipakita sa kanilang apo, sa kanyang anak, sa ibang tao. Ang dalisay ng pananampalataya. Tayo man ay may ganitong pananampalataya. Hindi ito mapapagalingan. Bawat isa sa atin ay nakabunto sa pananampalataya ito. Ang ipakita kung anong uring mananampalataya meron tayo sa Diyos, ipakita natin ito sa ating kapwa-tao. Dahil kung hindi natin ito ipakita, sino ang yayakap nito? Sino ang magiging katulad ni Timoteo? Kung sa kasakali man? Wala na. Itigil ang mundo ng espiritual kung walang katulad natin, kung walang katulad ninyo na may nagisay na pananampalataya at ipakita ito sa iba. Kung tumigil na kayo, itigil na rin ang espiritual na pag-asa ng mga tao. Nasa ating mga kamay, dahil nasa atin ang wagas na pananampalataya. Huwag natin itong isabit kung saan-saan. Kundi kasama natin ito sa lahat ng panahon. Gawin natin ito. Dahil kung tatanungin nyo kung sino ang may pananagutan nito, wala kayong pag-aalinlangan. Hindi nyo may tatanggit na tayo may pananagutan. Basahin po natin dun sa mga sa second Thessalonians. Kung bubuksan po natin, tignan natin yung meron ba yan yung 1 Corinthians 16? Tignan natin. Nandun ba yung Romans chapter 16 din, verse 5? Pananagutan ng individual. Dahil itong mga individual na ito ay may ganyang mga pananampalataya. Kung mayroong ganyang pananampalataya na nakuha nito si Timoteo, dito galing, dyan galing, pananagutan natin ito. Ano ba yung napananagutan? 1 Corinthians 16, verse 15. Pagkasahin po natin. Ano ba ang meron dyan sa 1 Corinthians chapter 16? That we read. Bago nagkapos ito sa Apostol Pablo sa sulat mo sa 1 Corinthians chapter 16, verse 15. I beseech you, brethren, mga minamahal, pinamamanin ko sa inyo. Kilalanin ang sambahayan ni Estebanas. I beseech you, brethren, know the house of Estebanas, that it is the first fruits of Achaia, and they have addicted themselves to the ministry of the saints. Itong si Estebanas, yung pamilya po ni Estebanas, pamilya ito hindi lang si Estebanas, yung pamilya ni Estebanas, yun ang unang-unang naligtas. Yun ang unang-unang pamilyang nagkaroon ng genuine na pananampalataya. At mula dito, sa pamilyang ito, ang probinsya ng Achaia, katulad ng probinsya ng Isabela, ang probinsya ng Achaia, sa pamilyang ito'y nagsimula ang genuine na pananampalataya ng probinsyang Achaia. Dahil alam ng pamilyang ito, pananagutan nila ito,
at sila ang mayroon nito. At ang pag-asa ng mga tao para mayakap nila ang walang pag-aalin ng pananampalataya mula sa Diyos o magpupulak sa mga tao na paglikuran nila ang Diyos ay nasa kanilang mga kamay. Kaya ginawa ng lahat na paraan ng pamilya ni Estefanas na unang-unang naligtas sa probinsya ng Akaya. Bihira ang unang-unang maligtas ay buong sambahayan. Katulad noong sambahayan noong Warden, maalala niyo yung Warden, noong nabulong si Pablo, tapos nagkaroon ng napakalakas na hibol, tapos ay nakalaya sa Apostol Pablo, yung Warden at ang kanyang buong pamilya naligtas sa panahon na yan. At yung mga pamilyang unang naligtas sa Akaya ay dinakot ng Diyos upang ipresenta ang napakadalisay na pananampalataya sa kanilang kapwa-tao. Para nabutan ng sinuman, ang mga pamilya natin na ngayon ay naglilingkod, ipakita natin sa ibang mga pamilya ang pananampalataya ng ito na nasa atin. And then next, tignan natin doon sa Romans chapter 16 ba, verse 5, verse 2, tignan nyo yung isang bagay na ito. Individual tayo. Verse 5, likewise, greet the church that's in their house. At pagdaawan niyo man, kuna na Apostol Pablo, minamahal na si Epainetus. Si Epainetus, pinakilala na Apostol Pablo, who is the first fruits of Achaia of the Christ. May isang individual na unang-unang naligtas. Individual. Kanina ay buong pamilya. Ngayon naman ay individual. Papa-individual o pamilya man ang naligtas, pananagutan natin. Itong sinasabi ni Apostol Pablo na individual na ito, na si Epainetus, sa kanya galing ang dalisay na pananampalataya. Unti-unti itong lumakan hanggang sa probinsya ng Akaya ay dumami ng maligtas na tao. Huwag lang tayong nandyan sa ating mga tahanan. Huwag lang tayong nandyan sa ating mga trabaho. Huwag lang yung ating mga kinakain, yung sinusuot ang nandito. Kailangan na ipresenta natin yung dalisay na pananampalataya sa ibang tao. Na kahit napakalayo itong gossip na ito, gossip na ito, dandali ng gossip na ito. Kahit malayo ang Santa Maria. Dahil ang inaakala natin ay marami pang mga taong hindi ligtas doon. At nakakaalam dito sa walang bakid na pananampalataya sa Diyos. Na magtutulak sa kanila upang paglingkuran nila ang Diyos na totoo. Upang magbukay nila yung maging katanggap-tanggap. Yung banal na sila sa harapan ng Diyos. Ay sinikap po natin yan. Brother, katulad nila, Epainetus sa individual. Kung sa church, pastor, meron din. Kung may individual at kung may mga buong pamilya, at sa church meron din, sa 2 Corinthians, I am so sorry. Unang Thessalonians po yata. Try ko lang po. Chapter Thessalonians verse 8. Chapter 1, verse 8. Sapagkat mula sa inyo, sounded out the word of God, or the word of the Lord. Hindi lamang sa probinsya ng Macedonia narinig ang salitang ito, kundi maging sa probinsya ng Akaya ay dumarating ang salita ng Diyos. But also in every place, itong church doon sa probinsya ng Macedonia, walang iba ang Thessalonians. Dito nanggagaling ang salita ng Diyos. Naririnig at namamanas ng mga tao, hindi lang sa kanilang probinsya, kundi doon sa probinsya ng Akaya, ang pananampalataya na taban-taban po nila.
Kaya ang church, hindi ito makakailan. Hindi ito makakaiwas sa pananagutan siya man ay magpakita ng ganitong uri ng pananampalataya. Kung hinihintay lang natin na mamatay tayo, kung hinihintay lang natin na ang masakit natin ay tuluyang ibubupo tayo, wala nang mangyayari sa mga taong kinakailangan makapaglingkod sa Diyos. Magpupunsentrate ba tayo kung anong sakit meron tayo? Kung anong kahirapan meron tayo? Ito yung mas namang kabibuan para sa mga tao. At kabibuan na rin po yan sa atin. Katulad ng mga kasama niya, hindi sila nagpawe sa kanilang pananagutan. Ngunit, kung tayo ay hindi ganun katagal, unang-unang mapapahamak ay ang ating sumbayan, ang ating sarili, ang ating kapwa-tao na naghihintay para sa atin. Individual, sumbayan, at iglesia, ang may pananagutan mo dito. Tatanungin nila ako, paano natin gagawin ito? At magbubukas tayo ng mabahagi ng kasagutan kung paano. Kung minsan, pagka ito yung pinipresent natin, o ipinapakita natin ito, sinasabi natin ang pananampalatayang wagas na nasa atin, kung minsan talaga nauuna ang salita ng Diyos. Nagiging kasangkapan natin unang-una ang salita ng Diyos. Dahil doon sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay nababanggit natin kung paano ang mga daan ng Diyos. Kung paano at kung sino ang Diyos. O kung paano makukuha ang kaligtasan mula sa Diyos, ay nababanggit natin. Pagka nababanggit natin ang salita ng Diyos, nababanggit natin lahat-lahat ang mga bagay-bagay sa Diyos. Pagka i-present natin, ipinapakita natin ang wagas nating pananampalataya. Dahil yung wagas nating pananampalataya na nasa atin ay hindi ito nasusukat minsan ng mga tao. Hindi nakikita yung kagandahan ng kanyang tunay kung ang salita ng Diyos ay hindi natin nabanggit. Yung pagkadalisay na lang dito ay hindi nila naaaningan pagka wala ang salita ng Diyos na kanilang narinig. Kaya pagka ang salita ng Diyos naman ay naibabahagi natin ito na walang gulang. Kundi ito'y labis-labis. Yung dalisay na pananampalataya ang gusto natin makita nila, makakatulong ng labis ang salita ng Diyos. Kung ito ay tama, at kung ito ay lumalakad bukong sa daan ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid sa Light of Truth Ministry, dito sa mga salitang ito ng Diyos ay masusuri nila kung tama ito o hindi yung nasa atin. Dahil nagsusuri ngayon, ang nagsasaliksik ngayon ang tao, hindi na ang sinasaliksik ay reliyon. Ang sinasaliksik nila kadalasan ay ang tamang pananampalataya sa Diyos. Alam na rin ng maraming tao na ang reliyon ay wala na rin kakayanan. Dahil tama naman na walang kakayanan na dalhin ang tao doon sa Diyos. Upang itulak ang tao doon sa pananampalatayang tunay. Marami ng tao nakakalam na walang kakayanan ng reliyon. Walang kakayanan ang Light of Truth Ministry. Ngunit dahil may salita ang Diyos na tumutulong para mabuksan ang kanilang mga mata, para makita nila yung pananampalataya na nasa atin, ay ang salita ng Diyos. Sana huwag magkulang. Ito, hindi magkukulang yan para ibigay sa mga tao. Minsan, nauuna ito para makita nila ang ating wagas na pananampalataya. Yung kagandahan, yung pananampalataya na nasa atin. And then, pangalawa po ito. Kung ipapakita natin ang dalisay nating pananampalataya, ayong pamilya, ayong individual, tayong church, babasahin natin yung sinasabi na Apostol Pablo kay Timothy, chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse 14. Napakainam.
Verse 13. Ang pakiusap ni Apostol Pablo, ang utos niya kay Timothy. But, continue thou, magpatuloy ka, but continue thou in the things, yung mga bagay na natutunan mo, ipagpatuloy mo yan. But continue thou the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Yung natutunan mo, Timothy, pagpatuloy mo yan. Lalo na kilala mo mabuti kung kanino mo ito natutunan. Mahalagang bagay, brethren. Pakinggan niyo ako. Ang ipakita ang pananampalatayang wagas. Ang isas sa mga napakahalagang bahagi nito na hindi dapat mawala ay ang makilala nila kung sino tayo. Like sinasabi ng Apostol Pablo, ipagpatuloy mo yung mga bagay na natutunan mo. Dahil ang ipinapaalala ng Apostol Pablo ay ang natutunan niya doon sa kanyang lola at sa kanyang ina. Yung mga natutunan mo sa kanila ay pagpatuloy mo. Lalo na't kailangan mo yung mga taong nagturo sa iyo. Brethren, napakaigit sa buhay natin na tayong mga nagpapakita ng ganyang uri ng pananampalataya, huwag nating itago kung sino tayo. Kailangan makita nila kung sino tayo doon sa pananampalataya na nasa atin. Hindi maaaring ang pananampalataya mo hiwalay ka doon. Sinasabi nga ni James, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na may gawa. Ipakita mo yung pananampalataya mo na wala kang gawa. Maliligtas ka kaya doon. Sa pananampalataya wala kang gawa. Ngunit ipapakita ko sa iyo na aking pananampalataya may gawa. Dahil makapagliligtas ito. Brethren, kung may pananampalataya kayo na si Jesus ay Diyos, na siya ang iyong tagapagligtas, ngunit hindi mabubuti ang iyong mga gawa. Katulad nyo rin si Satanas na nananampalataya sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Mas kilala ng Diyos kung kilala ni Satanas ang Diyos. Dahil bago meron tayo, kilala na ni Satanas ang Diyos. Pumupunta siya roon hanggang ngayon doon sa langit at nakikita niya ang Diyos. Naririnig niya ang Diyos. Samantalang tayo hindi. Ngunit walang kaibahan. Yung tayo ay ligtas na tao. Yung may pananampalataya tayo na wala tayong gawa. Parehas mo lang si Satanas na nakakaalam sa Diyos. Ngunit si Satanas ay hindi gumagawa ng mabuting gawa, kundi pawang mag-ailangan ng lumalabas sa kanyang mga bibig. Pawang makachismusuhan ng lumalabas sa kanyang mga bibig. Yan ba ang ligtas na tao? Ang mapakialam sa kanyang kapwa-tao? Ang mga bagay na masasama sa kanyang kapwa-tao ay binabalita sa kanyang kapwa-tao para makita ng mga tao na siya ang mabuting tao, na siya ang dapat kaibiganin, hindi sila. Tagkakamali ang mga tao ito, hindi ligtas ang mga tao ito. Na may pananampalataya, ngunit walang gawa. Kailangan makilala tayo ng mga tao hanggat maaari yung lubos nating pagkatao bilang isang mananampalataya. Sinasabi ni Pablo ulitin ko, pagpatuloy mo ang mga natutunan mo, lalo na kilala mo ang mga taong nagturo sa iyo. Kailangan din kung maramdaman nila kung sino tayo. Makita nila kung sino tayo. Makita, maramdaman kung sino tayo. Sa mga salita natin, kailangan makarinig sila ng mga kakaibang mga salita. Dahil tayo ay tunay na may dalisay ng pananampalataya. Yung bang makarinig sila ng kakaibang salita na hindi nila narinig sa kanilang mga kahalubirong tao na hindi ligtas. Yung bang yung mga aksyon na
na kahit nasasaktan tayo, yung mga action na parang hindi nasasaktan. Kung minsan kasi, brethren, pagka may narinig tayo, nabuhukap tayo, ay hindi na natin alam kung tama o hindi. Kung minsan, kung mayroon tayong babasa ng babalitaan, sumasama ang ating damdamin, na hindi naman po sana dapat. Yan ba? Ipapakita natin mga pananampalataya? Nagkakamali kayo, brethren. Hindi yan ang bunga na ang dalisay na pananampalataya. Sapagkat ang dalisay na pananampalataya ay nagbubunga ito, nagpuproduce ito ng mga pagbuting asal. Amen? Ang wagas na pananampalataya ay nagpuproduce ito ng mabuting asal. Binibigyan na tayo ng aso upang kontrolin ang ating sarili. At ang nais ng Diyos ang nagagawa ito. Huwag sana mangyari. Kaya, ang taong may wagas na pananampalataya, brethren, sila yung may magaganda ang asal. Sa panahon na sila ay nasasaktan, sa panahon na sila ay nadidismaya, sa panahon na sila ay tumitiklop ang kanilang mga paa, dahil may wagas sila pananampalataya, nagpapatuloy ito. Amen? Lumalaban ito ng sarayan. Kailangan po natin, yung kung paano natin gawin ito, sige na. Kailangan natin magbigay ng panahon. Kung gusto natin ipakita ito sa ating mga kapwa-tao, magbigay tayo ng hindi ko na panahon. Magbigay tayo ng strength. Hindi na kayo natulog, papuntang kayo o bagas nilang pananampalataya. Nagbibigay sila ng lakas, nagbibigay sila ng time, nagbibigay sila maging mani dito ay kasali. Usay, ano pa? Ang dami nating dapat gawin para may sa katubarang maibigay at mayakap ng mga tao. Ito ang wakas na pananampalataya. Sinabi ko sa kanila kagabi, huwag nating sayangin ang mga salaping ito. Maabot lang natin ng ating mga kapatid. Right? Huwag yung sayangin ang mga salaping yan. Siguro, mamaya may mga salaping yan. Di ba? Hindi nyo natin sasayangin? Oo. Nagkakabuha tayo. Di ka saan? Oo, ang kaya mga kamakti, kung hindi ako nagirabit, yung matatipid financial na yun. Meron naman. Yung kinakailangan lang, ito mga sisidlang ito ng dalisay na pananampalataya, linisin ko ito. At mayroong mga reserve oil, may mga lalagyan na yan kung saan natin ito ilalagay. Sabi nga ni Pablo, yung mga natutunan mo sa akin, ibigay mo na sa iba. Diba? Ibigay mo na rin sa iba. Sa chapter 2 yata ng 2 Timothy, chapter 2, verse 2. Ibigay mo na rin sa iba yung natutunan mo sa akin. Isalin natin. Doon sa mga tapat na tao. Ibigay mo yan sa mga tapat na tao. Ay, thank you. Tapos po. Tapos na po tayo. Babatuloy po natin na ipakita ang mga bagong yamang, brethren, kung tayo nag-represent ng mga pananampalataya natin wagas, siyempre, ito na rin ang magiging dahilan natin na ilayo natin ang ating damdamin na madikul ko na hindi. Ito ang bibigay sa atin na upang tayo ay makapagpatuloy na may kasiglahan, brethren. Oh, thank you. Let us pray. Sa iyo po, O Diyos, ang mga salamat. Sa iyo po ang madahilan. Natanong po namin ang napaka-linis na pananampalataya. Mula doon sa Jerusalem, umabot po sa amin ang napakaraming mga taon. Pero po may labis kami nagpapasalamat at nasa amin ito. Mula nung sinampalataya namin ang Panginoong Yesus na namatay para sa amin,
at nabuhay para po sa aming kaganapan. Salamat po. At kaniman, may pananagutan ito. Tapang po ang kailangan namin, tulungan po kami. Tapang na ipakita ito